ito. At magandang araw muli sa inyong lahat na nandito po sa Zoom at sa lahat na nakikinig sa ating FB live stream, sa lahat po ng sumusubaybay ng ating Facebook page and YouTube channel ng Amazing Grace Mission Church of San Mateo. At sa araw na ito po, bibigyan po natin ng focus, ng diin. Dito po natin ibibigay yung ating buong attention sa isa sa sweetest ever na pangako, na commitment, at statement na ibinigay ng Diyos sa tao magmula doon sa bayan ng Israel na pwede rin po nating angkinin sa ating pong mga oras, ating mga sitwasyon sa panahon ngayon. At siguro po mag-agree kayo sa akin kung sasabihin ko na dito sa ating mundo ng mga tao ay walang forever. Yung mga nag-agree po na walang forever dito sa mundo, pwede po ulit ng thumbs up sign o kaya reaction naman dyan. Pwede ba makita ng reaction yung mga kayang mag-send ng reaction button or thumbs up, di ba? Walang forever. Kahit na gusto man natin magsama-sama ng habang buhay, meron talagang limit ang lahat ng bagay. At hindi lang po sa buhay ng tao Siguro mag-agree rin kayo sa akin kung sabihin natin na pagdating sa pagkain, kahit na ilagay mo ng ilagay yan sa ref, ng freezer, para patagalin yung buhay ng pagkain, eventually mabubulok. Yung mga magaganda at mamahaling bagay na binibili natin, kahit gaano pa yung kamahal, naluluma, pumapangit, nasisira. At kung ako po yung makapagkwento lang ng mabilisan, I think it was last week, nung kami po ay sinama ni Uncle Elihu, ni Justice Ibanez, sa kanyang farm sa Tanay. At noon po, first time ko ulit suotin ang aking rubber shoes. Branded po yung rubber shoes ko at bihira ko siya magamit. Nagagamit ko lang siya pagka mag-workout ako. Pero dahil sa pandemic, wala naman akong paggagamitan. Buong pandemic, so almost 2 years na nandito siya sa kwarto namin dito po sa church compound. At first time ko ulit siyang suotin. At alam niyo po ba na doon sa buong araw na lakad namin, na unti-unti pong natanggal yung swelas, no? yung rubber, kita po ba ninyo to? Yung rubber. Sa ilalim po to ng rubber shoes ko Yan, isa-isa po itong natanggal habang naglalakad ako at habang nag-iikot-ikot kami doon sa farm ni Justice, sa restaurant. Isa-isa pong natanggal. Nasa ilalim po ito ng swelas. So, isa-isa hanggang sa, ang natira na lang po yata ay 4. Bali, tig-2 sa bawat shoe. Ganun po kasi ang gamit Kahit na ingatan mo siya, kahit sabihin mo pa na mahal yan, branded yan, tinago mo, iningatan mo, but eventually maluluma siya at masisira din. No? So, walang forever sa ating pong mundo. At eventually din, even sa tao, ang tao kahit na gaano kaganda, kapogi, kamacho, nung bata, kapag nag-age yan, meron at merong changes. Mabuti na lang po ako, hindi ako masyadong tumatanda. Tingnan. Agree po ba kayo doon? Thumbs up sign po ulit. Joke lang. So, pero you know, di ba, we change. At kahit na ano pang gusto nating gawin, tayo mga babae, no, talagang nagkakaroon tayo ng bil-bil. At yun, magkakaroon kayo ng mga wrinkles. Kaya ako, may mga nilalagay-lagay na ako para mabawasan yung itsura ng wrinkles sa screen. And then, pumuputi yung ating buhok, kumukulubot ang balat, changes. Kasi nothing stays the same dito po sa ating mundo. And eventually, malungkot nga na may mga tao po na iniiwan tayo at sila po ay namamatay. So gustuhin pa man natin na forever tayong magsama-sama, maging masaya, ang pamilya, mga kaibigan, ang church. Pero meron po talagang limit yung buhay ng tao at yung buhay ng bawat bagay. So walang forever sa ating mundo. And dito po sa season ng pandemic, ito po yung season ng loss, season ng death. At ito po siguro yung panahon na ang dami nating kakilala, kaibigan, and even siguro kamag-anak na nawala. At ito rin yung time na hindi lang tao yung nawala, trabaho, even sa AGMC, I'm sure, I know, I'm aware na may mga naapektuhan, may mga nawala ng work, merong mga nawala ng pinagkakakitaan or yung mga sidelines siguro dyan. It's a season of loss and a season of death. And we have been dealing with hurts, grief, and loss for quite a while now.
So it gives us a great and wonderful feeling to be reminded of God's sweetest commitment ever na ibinigay po niya sa atin, na nagsimula nga po sa Israel at ngayon ay pwede nating angkinin. At ito po yung commitment ng Diyos sa tao na hindi kita iiwan o pababayaan man. At yan po ang title ng ating sermon para sa araw na ito. So today I would like to share about the God who never deserts, the God who never leaves, the God who never abandons and forsakes us. Pero ito pong sermon natin ngayon is the first in a series of 3. So hinati ko po yung topic na to sa 3 para mabuo po yung hanggang sa kahuli-hulihang panahon ako'y magsasalita sa 2021. And we will be talking about hindi kita iiwan, pero sa 3 konteksto. Kasi kung atin pong malalaman o hindi natin napansin, sa Bible po, merong 3 konteksto kung kailan sinabi ng Panginoon itong hindi kita iiwan. Isang beses sa Deuteronomy, isang beses sa epistle, at isang beses sa gospel. So sa araw na ito, ang ating pong pag-uusapan ay yung nasa Old Testament, yung nasa Deuteronomy 31 verses 1 to 6. So yan po ang ating focus. Yung konteksto niyan, kung bakit yan sinabi sa Deuteronomy 31, yan ang ating magiging focus sa umagang ito. Can we do a short prayer po mga kapatid? Mabilisan lang. Let us ask the Lord for blessing para sa ating pong pakikinig sa umagang ito. Panginoong Diyos, we offer to you this time. Kayo po ang manguna sa amin. At i-allow po ninyo kami na magkaroon kami ng meaningful and spirit-filled na worship service and spirit-filled na pakikinig na inyong salita, that we will give your word the utmost respect na dapat namin ibigay sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, na may pagkakataon pa rin kami makinig at mapalakas ng inyong mensahe sa araw na to at ibinibigay po namin sa inyo ang buong attention namin. Thank you, Lord, that you are going to keep the distractions away. Alisin po ninyo yung mga distraction na pwedeng sumira ng aming pong atensyon at ng ating gawain sa umagang ito. We just offer you this time, Lord. This is our prayer in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. So let us begin by reading Deuteronomy 31 verses 1 to 6. At sa Tagalog po tayo magbabasa para mas maintindihan ng marami. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, 120 taon na ako ngayon at hindi ko na kayo kayang pamunuan. Bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ako maaring tumawid sa Jordan. Ang Diyos niyong si Yahweh mismo ang mangunguna sa inyo. Pupok sa inya ang mga bansang daraanan ninyo upang mapasa inyo ang lupain nila. Si Josue ang inyong magiging pinuno gaya ng sinabi ni Yahweh. Ang mga bansang iyon ay lilipulin ni Yahweh tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreo na sina Sihon at Og at sa kanilang kaharian. Sila'y ipapabihag ni Yahweh sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Verse 6, magpakatatag kayo at laksan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. And so ang konteksto po ng Deuteronomy 31 kung saan natin makikita itong napaka-sweet, one of the sweetest commitments na iniwan ng Diyos sa tao, yung context na pangako niya ito sa panahon ng nagbabagang panahon. Ibinigay ang commitment na to at ibinigay ang pangako na ito dito sa Deuteronomy 31 noong panahon na magkakaroon ng major change o major changes sa buhay ng Israel. At yan po yung ating titingnan. At titingnan natin how is that related to us at ano yung pwede nating mapulot na aral dito na pwede nating gamitin sa ating sariling walk dito po sa mundo ng mga tao. So, do you remember that quote? Which originally came from a Greek philosopher named Heraclitus, kung saan yung sabi po ng quote is, the only constant thing in life is change. Narinig nyo na po ba yun? No, the only constant thing in life is change.
Sa Tagalog po, ang natatanging bagay sa mundo na constant, tuloy-tuloy, at hindi nagbabago, ito daw po yung pagbabago. So in short, yung pagbabago daw po ay isang bagay na hindi nagbabago. It will always happen and it will constantly happen kahit napigilan natin ito. Magbabago ang ilang mga bagay katulad ng mga nabanggit ko po sa opening statement ko kanina, yung age, yung itsura, yung nabubulok na mga pagkain, na prutas, tumatandang mga animals at tao, magbabago po yan. Pero ang pagbabago, it is constant because it will always happen kahit na atin po itong pigilan pa. So ang things around us keep changing at a rapid pace. Napakabilis ng mga changes po at nangyayari yan sa ating panahon, lalo sa panahon po natin ngayon. And sometimes, changes happen too fast for us to adjust. Na sometimes, dahil napakabilis ng mga changes, nahihirapan po tayong mag-adjust. So we find it difficult to adjust in certain kinds of changes, lalo na yung mga changes na napakabilis and sudden na nangyayari. So lahat ng pagbabago, lahat ng bagay nagbabago, pero ang pagbabago laging mangyayari. Hindi ito magbabago. So nakuha po sana natin yung punto na yan. So punta po tayo dito sa ating buhay ngayon, no? So the COVID or yung coronavirus, which caused the pandemic, disrupted our lives and changed everything. So hindi ko na po yan masyadong pahabain kasi ilang linggo, ilang months nyo na po yung naririnig, nababasa, napapanood sa TV. Pero let me just say that the changes that the pandemic and the coronavirus brought into our lives, these changes were sudden, mabilis, biglaan, hindi tayo nakahanda. And they happened too fast. Na yun nga po, lahat ng mga gobyerno nahirapan at nakakalungkot, marami ang namatay dahil hindi rin kaagad nakapag-develop ng mga vaccines at even hanggang sa panahon natin ngayon, ang mga vaccines na yan ay patuloy pa rin na dinidevelop dahil hindi pa sila perfect at hindi pa tuluyang napupuksa. Pero praise the Lord na sa ating pong bansa, I read yesterday na ang sabi ng, I think, DOH, kung di ako nagkakamali, na 7 araw na lang ang titingnan nila, na kung sa loob ng 7 araw, makikita na tuloy-tuloy yung pagbaba, yung low positivity rate na tinatawag pagdating po sa infection, number of infections na lalabas, 7 days. Kapag okay pa rin tayo sa rate natin sa 7 days, then ide-declare na daw po ng gobyerno natin na na-contain na controlled na ang coronavirus, ang pandemic sa ating bansa. Kasi yun daw po ang sinet ng World Health Organization na parang kumbaga standard na sinusunod ng mga bansa para masabi nila na contained na at controlled na. So, changes, no? Sudden, too fast, and major yung mga changes na yan. At dahil major and changes, hindi na po posible na bumalik pa tayo sa dating normal. Kaya naririnig na rin po natin yung new normal, no, na it's almost impossible to go back to how things were, to how we were before the pandemic happened. Na kung halimbawa po bubuksan na natin ang pintuan ng church para magsama-sama na ulit tayo ng face-to-face physical, it's not going to be the same way na atin pong church life. Meron at merong pagbabago. Kung bubuksan na ang pintuan ng mga eskwelahan para mag face-to-face classes na ang mga kabataan, it's not going to be the same. In fact, may mga naririnig na po ako na sabi-sabi, balita, mga plano, na meron na po talagang plano ang mga schools na kung magbabalik na po ang mga bata sa eskwelahan, it's going to be hybrid. Ibig sabihin ng hybrid, combination of face-to-face and parang parang school from home, online classes. So ibig sabihin, there will just be days na ang mga bata ay pupunta sa school para sa kanilang mga pag-aaral, pero meron din namang mga araw na nasa bahay lang sila at doon nila gagawin ang kanilang mga aaralin. So it's not going to be the same anymore. No, hindi na dating normal kundi bagong normal na. At kapag natapos na nga po ang pandemic, and I am hoping that this will happen in the next months to come, na yung new normal natin is going to be something na makakapag-adjust po sana tayo lahat ng mabilisan din.
So ano pa yung mga major changes na sa buhay na pwedeng makadisrupt ng buhay, and talagang yung impact sa pamumuhay and daily living natin ay malaki din. So pwedeng pag-aasawa. So si Sister Melanie is here. Siguro siya pwede siyang mag-testify about that, no? Yung ibig sabihin ng testify siya yung living testimony of how married life brings changes to somebody. So yung tao na bagong kasal, major ang changes din niya normally, no? Hindi ka na sa magulang umaasa, meron ka ng katuwang, yung dating ikaw lang may hawak ng pera mo, this time dalawa na kayo, nag-uusap kayo kung paano nyo gagastusin yung mga sweldo nyo at yung mga pumapasok na pera sa inyo. Nagbabago ang priorities. Now, major yung changes pag ikaw ay nag-asawa. Major din ang changes kapag nagkaroon ka na ng sariling pamilya, nagkaroon ka ng anak. Alam ni Sasa at ni Kelia na nagbago rin ang mga priorities nila. Hindi na silang dalawa lang, hindi lang yung sarili nila. Meron na silang bata na pinagtutuunan ng pansin, ng oras, ng gastos. At sabi nga daw po, kapag nagkaanak ka, talagang malaking pera yung nawawala sa'yo kasi yung dapat sanang magagastos mo sa traveling, sa pagkain, o sa mga luho, ilalaan mo na yan sa bata, sa mga pangangailangan niya sa pag-aaral niya. And these changes not only disrupt our lives, but they also put our health at risk, may mga pagkakataon katulad nga ng virus. So napunta yung sarili na yung health natin ay napunta sa risky situation. At challenge nito ang faith natin in a major way. Questions start to creep in, fear and doubts arise, and the stability of our hope is challenged. Kaya kung dati po relax tayo sa mga bagay-bagay, napakadali sa ating sabihin yung hope natin, yung faith natin, yung service natin sa ating kapwa, madali lang relax tayo. Pero sa gitna po ng mga pagbabago, humihigpit yung hawak natin sa pag-asa na ibinigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. So, puntahan po natin yung context. Deuteronomy 31. Umpisahan natin sa verses 1 and 2. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, 120 taon na ako ngayon at hindi ko na kayo kayang pamunuan. Bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ako maaring tumawid sa Jordan. So the people of God, ang context ng pagkakasabi ng hindi ko kayo iiwan, pababayaan, yung panahon kung saan yung Israel, the people of God, were told of a huge change that was ahead of them, that was about to happen. Ito yung panahon na biglang mag-change ng leadership. And major yung dulot na pagbabago nung magpalit ka ng leadership. Because Moses, the man who had led them through thick and thin, for 40 years, mula umpisa nung sila'y tumakas sa Ehipto, o nandun pa lang sila sa loob ng Egypt, hanggang sa sila ay tulungan sa pamumuno ni Moses, sila ay nakalaya, and ilang taon silang paikot-ikot doon sa disyerto. At ngayon, nandito na sila sa panahon kung saan papasok na sila doon sa Jordan, at tatawid na sila sa Jordan River para pumunta na sa Promised Land. Ito na yung katuparan ng pangako ng Diyos. Pero kung bakit nandun na sila sa ganong punto, biglang magkakaroon ng major change. And that major change was that si Moses na kasama nila ng higit sa 40 years, ay bigla na lang mag-a-announce na hindi na niya kayang mamuno pa dahil siya ay 120 years na. And ikalawa, hindi lang siya basta matandaan at hindi na siya mamumuno. Hindi rin siya sasama sa pagpasok doon sa kanilang bagong tahanan, doon sa Promised Land. Iba kasi yung epekto nung alam mo na hindi mag-change ng leadership, pero si Moses makakasama mo pa. No? Iba yun eh. At iba rin yung hindi na nga siya mamumuno, may bago ng leader, dagdagan mo pa nung hindi pa siya pwedeng sumama kasi hindi siya pasasamahin ng Diyos because of something that happened sa kanilang history. Nakita po ba ninyo yung pagkakaiba nun?
better sana kung sinabi ni Moses, kung ang desisyon ng Diyos is, okay, hindi na siya leader, matanda na siya, kailangan na siyang palitan na mas bata, si Joshua yon. Pero kasama si Moses na papasok. At least yung presence niya, kasama pa rin nila. Pero sa sitwasyon na to, ang sabi po niya, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ako maaring tumawid sa Jordan. Ibig sabihin, maiiwan na si Moses doon sa kanilang kinalalagyan. And then pag tumawid na sila sa Jordan, hindi na siya sasama pa. Nakatanaw na lamang siya sa kanila at sila na lamang ang papasok kasama ang bagong leader na si Joshua. We can just imagine the shock na yung shock na meron na dinulot nito dun sa nakikinig nung nag-a-announce na siya ng pagbabago. Unang-una, walang simptomas. You see? Walang simptomas na gano'n yung gagawin ng Diyos. At walang panahon para mag-adjust. Sinabi na lang, ito ang mangyayari, I will not be with you, I cannot be your leader anymore, and you're going to have a new leader. Malaking impact yung change of leadership at malaking impact yung hindi na nila makakasama yung tao na tinuring nilang tatay, tinuring nilang mediator between God and them, and tinuring nila na halos representative ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. It was obviously a scary time for the people of Israel who were used to seeing Moses in front of them. And sure, changing circumstances can be very scary and very trying. Pero ano po ang sinabi ni Moses kaagad sa verses 3 and 6? So, tatalon po ako sa 3, talon sa 6. Pagkatapos i-announce yung pagbabago, ito kaagad yung commitment. Ang Diyos ninyong si Yahweh mismo ang mangunguna sa inyo. Pupuksain niya mga bansang daraanan ninyo upang mapa sa inyo ang lupain nila. Talon tayo sa 6. Magpakatatag kayo at laksan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan ko kayo ni Yahweh sa inyo na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Here's the assurance. Although Moses would not go ahead of them and Moses would not be with them as a leader or even as an ordinary citizen, ang assurance, the Lord your God Himself will cross ahead of you. Hindi pa kayo nakakarating sa pupuntahan ninyo, pero ang Diyos, mangunguna na sa inyo. Mauuna na siya. Wala na yung tinitingnan ninyong leader, maiiwan siya, pero ang totoong leader, ang totoong may kapangyarihan, siya mauuna sa inyo. Mangunguna siya sa inyo. Sa atin pong buhay, others will stop being part of our lives. May mga tao po na talagang titigil sila na maging parte ng ating buhay, either because they have died, or maybe they have, pwedeng yung taong to ng ibang bansa na, o ng ibang bayan, or even though, or ibang city, ibang syudad, o ng ibang church, o kaya naman yung mga relationships na biglang napuputol for whatever reason. Others will stop being part of our lives. Pero ang pangako ng Diyos, God will never leave you. Iiwanan ka ng tao, pero ang Diyos, hindi ka iiwanan. Pangungunahan ka pa rin niya. Others will fail to be there when you need them the most. And I'm not sure kung sino po sa inyo yung nakaranas na nung meron kayong inaasahang tao, pero nung panahon na kailangan nyo na sila, biglang nawawala. O kaya nagkakaroon ng aberya at hindi na nila kayo matutulungan o masasamahan pa. Yung mga, for example, yung mga, sige, gamitin natin example. For example lang, ano po ito, hindi ito true to life situation. Halimbawa sa business nila Kel or nila, sino pa ba mga may business sila Melanie or sila James, sila Princess, no? Tapos yung mga tauhan ninyo, inaasahan ninyo na nandun sila ng ganong oras. Opening ninyo, for example, is 11 o'clock. Inaasahan ninyo, ang tauhan ninyo, 10 o'clock nandyan. Pero biglang hindi darating. At sasabihin sa inyo, magli-leave, may emergency, may biglaan, o kaya biglang magre-resign. Sasabihin na meron na akong ibang trabaho at walang time para mag-adjust.
things like that happen. And I'm not sure if this has happened to any of the people that I have mentioned. Pero some people, meron tayong inaasahan, nagde-depend tayo sa kanila. Pero sa isang dahilan, maaring nawawala sila. No? They fail to be there when we need them the most. Pero ano ang commitment ng Diyos, verse 3? I will never leave you nor forsake you. Pangungunahan ko kayo. I will never desert you. Our jobs and bank account, yung trabaho natin, nasubukan na natin yan. Hindi ka pala pwedeng umasa lang sa trabaho mo. Kasi pwede pala yung mawala sa isang pandemic lang. Pwede pala yung mawala na biglang bumagsak yung pinagtatrabahuan, mawalan sila na or mag-declare sila ng bankruptcy or whatever. You know, anything can happen and you can just lose it. And ang ating mga bank accounts, meron ako nakausap ngayong pandemic, sabi niya, unti-unti nang nauubos ang kanilang savings. Bakit? Kasi yung business nila, ng buong buhay nila, yung talagang hindi naman sila sobrang yaman, pero medyo mayaman na rin, you know, yung business. Pero yung business na yan, isa sa mga worst hit na businesses nitong pandemic. As in total, hanggang ngayon, hindi pa sila nakakabalik. At sabi niya, unti-unti nang nauubos ang kanilang savings. So see, even our bank accounts, hindi natin pwedeng mag-depend roon ng totally. Hindi pwedeng ma-lose nila yung reliability nila. Pero they will stop being reliable. God will continue to be dependable. Amen po ba doon? Our jobs and bank accounts will stop being reliable, but God will continue to be dependable. And let me repeat verse 6. Magpakatatag kayo at laksan nyo ang inyong loob. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Dalhin po natin yung that's the context and that's the point that I want to make. Pero dalhin po natin yan sa ating sitwasyon ngayon. Ano ba yung mga changes na pwede po nating harapin sa mga susunod na panahon na pwedeng mag-disrupt na naman ang ating buhay or kailangan nating mag-adjust muli at ano yung mga kailangan nating tandaan. Isa pong naisip ko is yung new normal. Sa mga susunod na buwan, maraming pagbabago ang magaganap. And I am talking about the changes that will happen once that the government declares that the virus or the situation has been contained and controlled at pwede na tayong magbukas muli ng fully, pagbubukas ng marami ng church, ng school, at babalik na tayo sa ating mga ginagawa. No? Naghahanda na yung government natin para sa posible na pagbabalik natin sa normal or sa new normal. And as a mother, ako po bilang isang nanay, I think about my children. Will they be safe when they go back to doing face-to-face classes? Yesterday, yung dalawa ko pong anak na si Kurt at si Jet, so 15 and 13, first dose na nila ng Pfizer ng bakuna. December 11, they will be fully vaccinated. At magsisimula na rin yung yung booster naman ng mga medyo naka 6 months na. So ako, I think about that. Lord, will my children be safe when they go back to school, yung face-to-face na classes? Hindi na ba sila doon mahahawa? And then, naisip ko rin, sa loob ng halos dalawang school years na nasa online lang sila, parang yung feeling ko, they're safer at home di ba? Kasi nandyan lang sila buong araw. Pero pag bumalik na sila sa eskwelahan, face-to-face na ulit, nandyan na naman yung problema sa traffic, problema sa sasakyan, magko-commute na ulit sila, mag-iisip na naman ulit kami, lalo na yung daddy nila, si Brother Romel, na tuwing, pagka alas 5, alas 6, wala pa yung anak namin na i-stress siya. Kasi parang lagi namin naiisip, Cubao, medyo anong area yan, maraming siga, maraming nangingikil, yung anak namin, lalo na si Kurt, alam niyo po, naglalakad po yan mula, nalaman lang namin nung bago nag-pandemic na
Hindi namin alam kung bakit, no? Pero naglalakad lang siya mula sa, saan ba siya nag-start maglakad? I think bandang TIT o siguro doon sa school nila hanggang bahay namin. Meron naman sasakyan, pero ang hirap kasi sumakay dahil sasabit ka. So, ang ginagawa na lang niya para hindi siya maghintay ng matagal. Naglalakad siya. Imagine po ninyo yung layo nun, yung 15th Avenue, mas malayo pa sa TIT yun. Lalakad po siya sa bahay namin sa Project 2. So, we think about that. And so, adjustment na naman para sa mga bata, yung babalik na sila sa school at hindi na ulit sa bahay. And as a pastor, I have doubts on my mind about our church. Sorry for using the word doubt, no? For lack of a better term, I'm using that. Alam niyo kung ano yung doubt ko? Nito pong burol ni Mama at may mga dumalaw dito sa church natin na mga kaibigan, mga churchmates dati o church galing sa ibang church. And may at least 2 church leaders po yung nakausap ko. Pare-pareho pala kami ng iniisip. Kapag binuksan na ba natin ang church ulit at bumalik na tayo sa physical church, meron pa kaya tayong miyembro na babalik? Meron pa ba tayong babalik ang mga members? Kaya makaka-relate ako dun sa sinasabi ni Brother Kiel kanina. Parang how are you? Spiritual life nyo? Ready ka ba in case na bumalik tayo sa face-to-face? Alam mo, pare-pareho pala kami, magkakaiba kami ng church, pero pare-pareho kami ng iniisip. Kasi pare-pareho pala tayo ng na-experience. Hindi lang pala tayong AGMC. Even pala yung 2 nakausap ko, yung mga church nila, pareho lang sila ng struggle ngayon. At alam niyo kung ano yung struggle na yon? Hindi nila mahagilap yung mga kabataan nila. And yung mga kabataan na members nila have decided to go to the bigger churches and doon mag-attend ng online services. At hindi nag-a-attend ng mga gawain para sa yung mga adults medyo mas mas active pa. Pero yung medyo kabataan, nawala sila. So sabi ko, akala ko AGMC lang yung may ganyang problema. Pero yung mga nakausap kong churches, ganoon din pala yung problem nila. So pare-pareho kami ng iniisip. Kapag binuksan na natin ulit ang church at tayo ay bumalik sa dati, mapupuno pa kaya natin ang ating iglesia ulit, katulad ng dati? O nasanay na yung mga tao na pwede naman pala ang online. So sa bahay na lang ulit ako makikinood na mga worship services. At kung wala ang AGMC na online worship service, meron namang mga mega churches at sila high-tech at sila nandun pa rin yung feel na para kang nasa totoong worship service dahil high-tech yung mga gamit nila at kayang-kaya nila mag-online. And baka mag-decide ang mga members, doon na lang kami, pwede naman pala. Pareho, makakapag-develop ka pa rin pala ng faith and growth ng online lang at nanonood ka at wala ka sa physical na church. Nasanay tayo lahat na kahit hindi tayo ligo, nag-worship service tayo. Pero this time, babalik ka na sa dati, mag-aayos ka, magsusuot ka ng damit, babae, magme-makeup ka, mag-aalahas kayo, magsasapatos kayo, magta-tricycle kayo para magpunta ng church. Pero baka ma-compare ninyo, mas masarap dati, nandun lang ako sa bahay, kahit hindi pa ako ayos na ayos, konting pulbo lang, maski naka-off cam naman, hindi kailangan magpaganda, naka-off cam naman ako pero worship experience pa rin. And I worry about that. And I want to be transparent to you. As your pastor, I worry about that. Not worry in a negative sense, no? Pero again, for lack of a better term, I'm using that. Handa ba ang mga deacons? Mga deacons, I am talking to you, na nahimik kayo ngayong pandemic, ngayong online na nahimik kayo. At maraming trabaho na punta sa mga pastors. Handa ba kayong hawakan ulit ang inyong mga responsibilities at tulungan ang inyong elders and pastors sa paglilingkod sa church at sa ibang tao? WCA, I'm talking to you. Handa ba kayong mag-lead ulit ng worship service? Ng live worship? Ngayong pandemic, hindi nyo natuloy-tuloy yung inyong commitment na mag-record, pumunta sa church, mag-record. Kasi siguro on and off din yung decision ng na pwedeng lumabas, bawal lumabas, pwedeng lumabas, bawal lumabas. Pero kapag pwede na talaga, WCA, do you still have that same passion and that level of commitment
Nag-go ako dyan, babalik ako sa pagtugtog, babalik ako sa pagpunta sa church para manguna sa worship service ng AGMC. Are we all ready to come together and serve God and others in physical terms? Or masyado na po tayong nasanay sa online church? These are major changes that we have to deal with in the next weeks to come. And then there's another one. Another major change is happening next year. Middle of 2022, we are going to have our new national leaders and maybe a new set or an old set of local government leaders. Another set of changes that we have to deal with. Hindi natin alam kung sino yung mananalo sa eleksyon. Hindi natin alam kung yung mga mananalo ba ay magiging mabuting mga leaders or kung magsisimula silang mabuti pero habang tumatagal, lalabas yung kanilang kulay at magkakaroon ng mga kapalpakan at gagawa ng kalokohan. Hindi natin alam kung yung mga policies na ipatutupad ng bagong mamumuno ay makakabuti para sa ating lahat. So pagka nagkaroon po tayo ng bagong mga leaders, titingnan natin, mapapaalis ba nila ang China doon sa pinag-aagawan? Kung hindi na yan sa Duterte at iba na, yung bagong leader na yan ba, anong magiging desisyon yan? Susunod ba yan sa polisiya ni Duterte o magkakaroon ng sarili niyang polisiya na medyo agresibo at agresibo na humarap sa China? And what's going to be the result of that? You know? Hindi natin alam kung yung mga policies na to ay makakabuti para sa ating lahat sa buong bansa. Magiging mas mapayapa ba tayo sa ating bagong mga leaders? Or is it going to be another 6 years na wala tayong kapayapaan dahil hindi nagkakasundo-sundo ang mga tao, ang mga politiko at ang mga followers ng mga supporters ng mga bawat political groups? Going back to Deuteronomy, I can imagine how shocked and scared Israelites were because of the sudden changes in their national life. And probably some of us, like the Israelites, are also unsure of what holds tomorrow pagka nagkaroon tayo ng bagong mga leaders. Kaya babalik po tayo sa verse 6. Ano man ang mangyari, sino man ang manalo, sinong gusto man natin o ayaw natin ang mga susunod na uupong mga leaders natin, both sa national and local. At meron man tayong mga gusto mangyari na hindi mangyayari or ayaw natin mangyari pero mangyayari. Pero panghawakan po natin ang verse 6. God has given the Israelites a beautiful and hope-filled promise and commitment. At hawakan din po natin ito ngayon. Magpakatatag kayo. Ibig sabihin na magpakatatag, be strong. Huwag kayong magpatalo sa inyong mga nakikita. Huwag kayong magpatalo sa inyong mga negative na naririnig. Huwag kayong magpatalo sa mga nararamdaman ninyo, nararamdaman natin. Galing sa mga marites sa ating paligid. Sorry po dun sa mga may pangalang marites. Nakikigaya lang po. Magpakatatag kayo. Ikalawa, laksan nyo ang inyong loob. Ibig sabihin nun, huwag kayong matatakot. Bakit? Kasi number 3 or number 4 dito, sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Magkakaroon tayo ng mga bagong leaders, kahit sino pa yan, kahit ayaw natin yan, kahit gusto natin yan, you know. Ang mahalaga doon, kahit sinong umupo, ang totoong leader natin, si Yahweh, ang Diyos. At sasamahan niya tayo sa ating bagong chapter na naman ng ating national life. Sasamahan niya tayo sa pagbubukas ng mga school. Sasamahan niya tayo sa pagbubukas ng churches. Sasamahan niya tayo sa pagbubukas ng lahat ng mga places na pwedeng puntahan ng mga tao. Sasamahan niya tayo sa ating bagong mga negosyo, sasamahan niya tayo sa ating mga trabaho, sasamahan niya tayo sa labas kahit na hindi tayo sure kung nandyan pa ba talaga ang virus o na-contain na ito.
At again, ang promise niya, hindi niya lang tayo sasamahan. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. And this promise gave strength to the people who were well used to seeing God go before them as a pillar of cloud and a pillar of fire, kung naalala po ninyo sa Exodus 13. At hindi po coincidence na pagdating po sa Joshua, yung susunod na book, Joshua 1:5, once again, inulit ng Diyos kay Joshua bilang bagong leader, I will never leave you nor forsake you. Yung sinabi niya sa buong Israel, sinabi niya ng diretsyon ng personal kay Joshua, huwag kang matakot, bagong leader ka, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. And so, in reflecting on what we have talked about on Deuteronomy 31, no, siguro ang dapat lang nating tandaan, whatever difficult changing circumstances we are going through right now, alam po yan ng Diyos. Nothing surprises the Lord. Walang bagay na magsashock and magsusurpresa sa Panginoon. At meron na po siyang plano kung paano niya tayo tutulungan. Ang mahalaga, anuman ang mga pagbabago na ating haharapin sa mga susunod na panahon, pareho lang po ang commitment ng Diyos sa Israel at sa atin. Kung nagsisimula ka ng bagong negosyo dahil nawalan ka ng trabaho, ang commitment ng Diyos sa iyo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kung nagsisimula ka ng sarili mong pamilya ngayon, bagong kasal ka o meron kayong baby na pinalalaki, ang commitment ng Diyos sa iyo, hindi kita iiwan o pababayaan man. Kung may sakit kang nararanasan, nagpatingin ka sa doktor, meron sinabi sa iyo, mataas to, mataas yan. No, recently po kasi yan yung mga conversations namin ng mga auntie, ng mga kakilala. No, si ate tata, recently may ganyang experience. Ano man ang sakit na sabihin sa iyo ng doktor, ang commitment ng Diyos sa iyo, hindi kita iiwan o pababayaan man. At kung meron kang mahal sa buhay na umalis dahil ng ibang bayan, o kaya nag-iba ng probinsya, or simply nawala siya sa buhay mo, or maaring namatay siya, katulad ni Pastora Dorcas. Ang commitment ng Diyos sa iyo at sa akin, hindi iiwan o pababayaan man. Change is the only constant thing in this world, pero huwag kang matatakot. Sa gitna ng nagbabagong sitwasyon, kasama natin ang Diyos na nangakong hindi niya tayo iiwan o pababayaan man, dahil ganun po kalaki ang biyaya at grasya ng ating mabuting Diyos. Amen po ba? Amen po ba, AGMC? Sana po kayo po'y napalakas ng salita ng Panginoon at sana po yung commitment na yan, angkinin natin ano man ang sitwasyon na ating pinagdadaanan. I know some of you are still dealing with sicknesses and illnesses. I am praying for you, Carol. I'm not sure if Carol is here. Let's continue to pray for Carol na sana tuluyan ng umalis yung virus sa kanyang katawan. Na susunod na siya ay magpa-test ulit na negative na talaga siya at makabalik na siya sa dati niyang ginagawa. Si Ate Tata is dealing also with, hindi naman major na sickness, pero, hypertension din. Kung nakikinig si Ate Tata ngayon, ang sabi sa'yo ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Mabuti ang Diyos. At lahat tayo, ano man ang ating pinagdadaanan, change is constant. At haharapin talaga natin, kasama natin ang Diyos na nangakong hindi niya tayo iiwan o pababayaan. At para mas lalo pa pong ma-emphasize yung topic natin ngayon, I would like us to listen to a song. This is a newly released song by Victory Worship. It's entitled Tahan Na. At ang lyrics po niya ay perfect para po sa ating pinag-uusapang topic sa umagang ito. And after the song, we will close in a word of prayer. Kung kayo ay may nais itanong tungkol sa ating naging topic ngayon, o tungkol sa gawain ng Amazing Grace Mission Church of San Mateo, o kaya naman ay humiling ng isang panalangin, huwag mag-atubiling magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page, Amazing Grace Mission Church of San Mateo. Maraming salamat po.